Nagsisimula ang kwento sa pagpapakita kay Riley na nakikipagpaligsahan sa isang laro ng hockey kung saan nagtutulungan ang kanyang mga emosyon upang makamit ang tagumpay. Nariyan sina Joy, anger, fear, disgust at sadness. Ibinunyag ni Joy na si Riley ay 13 taong gulang na ngayon at nakaranas ng maraming pagbabago sa kanyang buhay at personalidad. Sa ilalim ng Memory Island, ngayon ay may matibay na kumpiyansa sa sarili si Riley. Mayroon din siyang mabuting puso, madalas tumutulong sa kanyang mga kaibigan at nakagawa ng mga bagong kaibigan sa junior high school, sina Grace at Bree, na naging mga kasamahan sa hockey. Pagbabalik sa laban, dahil ang personalidad ni Riley ay pinamumunuan ng kasiyahan at kabutihan, nagtagumpay sila ng kanyang koponan na manalo sa laban. Pinanood ang laro ng isang coach mula sa isang sikat na high school na pagkatapos ay inanyayahan silang tatlo na sumali sa isang hockey camp. Bagamat nagbibigay ng suporta ang mga magulang ni Riley, siya mismo ay nag-aalala. Naalala ang isang insidente sa isang laban kung saan natumba niya ang kalaban at nakatanggap ng foul. Nagpa siya si Joy na burahin ang mga masasamang alaala na ito, pati na rin ang iba pang hindi kaaya-ayang alaala na mayroon si Riley. Nais ni Joy na bumaba upang kuhanin ang mga alaala ng tagumpay ni Riley kasama ang kanyang mga kaibigan at inaanyayahan si Sadness na samahan siya. Ang lugar na sumasagisag sa pagkakakilanlan ni Riley ay puno ng mga positibong alaala na nagsasama-sama upang bumuo ng isang punong tiwala. Isang gabi, habang natutulog ang mga emosyon, sila ay nagising sa isang tunog na nagmula pala sa puberty button ni Riley. Pagkatapos itapon ni Joy ang button, biglang nilusob ng mga manggagawa ang kanilang emotional headquarters. Sinisira ang lugar, sinasabing may mga bagong emosyon na darating at kailangan nila ng mas malaking espasyo. Si Riley rin ay nakakaranas ng labis na reaksyon sa lahat ng bagay. Ang kaunting pagpindot ni Sadness sa konsol ay nagpapaiyak sa kanya. Nakakaranas si Riley ng mga pisikal na pagbabago mula sa amoy ng katawan hanggang sa pagkakaroon ng acne. Sina Riley, Grace at Bree ay hinatid ng mga magulang ni Riley sa hockey camp. Sobrang excited si Riley dahil siya at ang kanyang mga kaibigan ay mag-aaral sa parehong high school at maglalaro ulit ng hockey ng magkasama. Gayunpaman, natuklasan ni Disgust na may tinatago sina Bree at Grace. Hindi sinasadyang isiniwalat ni Grace na hindi na sila magkakasama dahil magkaibang high school ang kanilang papasukan at maaaring ito na ang huling pagkakataon nilang magkasama sa paglalaro ng hockey. Narinig ito ni Riley, siya ay labis na nalungkot at umiyak dahil sa impluwensya ni Sadness. Sa high school, aksidenteng nabangga ni Riley si Valentina, isang manlalaro ng hockey na labis niyang hinahangaan mula sa parehong paaralan. Ang insidente ay naging sanhi ng pag-orange ng konsol na resulta ng bagong emosyon na tinatawag na anxiety. Naroon din si envy na naiinggit sa mga bagay tulad ng buhok ni Valentina at si embarrassment o shyness na madalas maramdaman sa pagdadalaga. Naroon din si ennui o boredom na nagpapalungkot at nagpapabagot kay Riley hanggang sa ginagamit na lang niya ang kanyang cellphone upang ma-access ang console. Si Riley ay nasa harap ng pagpili sa pagitan ng pagiging kaibigan ni na Grace at Bree o kay Valentina na kakakilala pa lang niya. Nababahala si anxiety dahil ang susunod na 3 araw ay napakahalaga para kay Riley upang makagawa ng mga kaibigan sa high school. Ipinapakita ng mga emosyon na ito ang pinakamasamang senaryo kung saan maaaring inisin ni Riley sina Valentina at ang kanyang mga kaibigan hanggang sa maging loner si Riley sa high school. Biglang lumitaw ang isang nostalgikong emosyon na hindi dapat lumitaw sa oras na yon. Dinala ni Valentina si Riley sa locker room at ipinakilala sa high school hockey team. Doon, lumitaw sina Grace at Bree at pinasigaw sila ni Joy na nag-abala sa lahat, kasama ang coach. Bilang resulta ng mga aksyon ni Joy, nagalit ang coach kay Riley at pinarusahan ang lahat ng kalahok sa camp, kabilang ang pagkumpiska ng kanilang mga cellphone. Ang mga aksyon ni Joy ay tiyak na hindi magandang unang impresyon para kay Riley. Sa break, narinig ni Riley sina Valentina at ang kanyang mga kaibigan na nagdududa sa posibilidad na tanggapin siya ng coach, na nagbigay ng ideya kay anxiety na lumapit kay Valentina upang makaramdam ng simpatiya si Valentina kay Riley at nagtagumpay ang plano. Nang hatiin ang mga koponan, kinuha ni anxiety ang kontrol na layunin na mapabilang si Riley sa parehong koponan ni Valentina habang iniiwan ang kanyang mga kaibigan at sinisira ang trust tree na syempre ikinagalit ng mga kaibigan ni Riley. Nais ni anxiety na lumikha ng bagong belief tree gamit ang mga alaala ng sarili, ngunit ito ay tinutulan ng mga lumang emosyon. Inutusan ni anxiety si embarrassment na ilock ang mga lumang emosyon na ito upang maisagawa niya ang kanyang mga plano ng walang interference. Inilalagay ni anxiety ang mga alaala ni Riley ng pagnanais na pumasok sa high school at iwan ang kanyang mga kaibigan sa likod sa paniniwala ni Riley. Pagkatapos ay dinala sila sa isang lihim na silid para sa pagtatapon ng mga napakadilim na alaala at napagtanto nila na sila ay pinaalis na. Sa silid ay naroon sina Bluffy, isang karakter mula sa pelikula ng mga bata na madalas panoorin ni Riley,
at Lance/Blade. Isang karakter mula sa isang laro na dati talagang minahal ni Riley. Naroon din ang malaking itim na pinakamadilim na sikreto ni Riley. Nakiusap sila kay Lance na tulungan silang makalabas sa bote kung saan sila nakulong, ngunit kaya lamang gumulong ni Lance palayo. Tinawag ni Bluffy ang kanyang bag na nagngangalang POI upang tulungan silang makalabas sa lugar na iyon gamit ang dinamita. Nahuli sila ng mga gwardiya, ngunit nagawa ni Lance na gumulong at mahuli ang mga gwardiya sa hindi inaasahang pagkakataon. Kaya sila mismo ay nakulong sa isang locker. Bago bumalik sa headquarters, kailangan nilang kuhanin ang trust tree ni Riley na itinapon ni Anxiety. Pinamunuan ni Joy ang pagsisikap na kunin ang puno, ngunit sila ay naligaw dahil ang karaniwang daan ni na Joy at Sadness ay sarado. Kinabukasan, kinuha ni Anxiety ang kontrol at pinilit si Riley na magsanay ng mabuti upang makapasok sa hockey team. Naroon din si Valentina at sila ay masaya na nagtagumpay ang plano. Inanyayahan pa nga ni Valentina si Riley na maghapunan na muling nagbigay dahilan kay Riley na balewalain ang kanyang mga kaibigan. Samantala, dumating sina Joy at ang iba pa sa River of Consciousness at kailangang sundan ang ilog upang maabot ang Tree of Belief. Gayunpaman, kailangan nila ng isang taong makakabalik sa headquarters upang dalhin sila pauwi. At si Sadness ang napili na umakyat gamit ang lagusan. Sa ibang lugar, pinapakain ni Envy si Riley ng pagkain na hindi niya gusto. Nagtataka sina Joy at ang kanyang mga kaibigan na makita si Riley na kumakain ng broccoli at napilitang gamitin ang broccoli upang umakyat. Inilagay din ni Anxiety ang maraming mga alaalang may pag-aalala kay Riley na naging sanhi ng pag-orange ng puno ni Riley. Sinabi ni na Valentina at ng kanyang mga kaibigan kay Riley na ang kanyang kapalaran ay nasa mga kamay ng coach, na tinutukoy ng isang libro na nagtatala ng mga mabuti at masamang gawa ni Riley. Ito ay nagpalala pa ng pag-aalala ni Anxiety. Sa paglalakbay, nabigo silang gawing cool si Riley at sa halip ay naging hindi komportable sina Valentina at ang iba pa. Samantala, sina Joy at ang iba pa ay nasa broccoli pa rin. Sa kabilang banda, tinanong si Riley tungkol sa kanyang paboritong banda at sinagot niya ang banda na gusto niya noong middle school na nagdulot ng kahihiyan dahil hindi pa siya nakaka-move on mula sa mga araw ng middle school. Tinawag ni Anxiety ang lahat ng mga alaala ni Riley tungkol sa musika at aksidenteng dinala pabalik si Sadness sa opisina ng mabilis. Dahil walang angkop na banda, pinasagot ni Anwe si Riley sa isang sarcastic tone na hindi inaasahang lumikha rin ng isang bangin sa River of Consciousness ni Riley na tinatawag na Sarcasm Chasm. Sinubukan ni Joy na humingi ng tulong mula sa mga manggagawa sa kabilang panig ng bangin upang maitulay sila, ngunit ang boses na narinig ng manggagawa ay boses ng sarcasm. Pagkatapos, dumating sina Bree at Grace at pinaalala sa kanila na gusto ni Riley ang bandang Get Up and Glow at patuloy pa rin itong pinapanood hanggang ngayon. Pagkatapos, sinabi ng kaibigan ni Valentina sa kanya na si Valentina bilang bagong dating ay agad na nakapuntos ng 2 goal at agad na nakapasok sa koponan. Lalong nagiging anxious si Anxiety at nagdadala ng maraming mga alaala pababa. Pagkatapos, nakita niya ang broccoli sa ibaba. Ipinagpatuloy ni na Joy at ang iba pa ang kanilang paglalakbay. Sina anger, disgust at fear ay nawala ng pag-asa at galit dahil hindi sila makabalik sa opisina at sinisi nila si Joy. Nang marinig iyon, si Joy, na karaniwang positibo, ay biglang nagalit at ipinahayag ang kanyang pagod dahil palagi siyang kailangang maging positibo habang ang iba ay nagrereklamo lamang. Umiyak si Joy at nagawang pakalmahin siya ni Anger. Ginamit nila ang plunger ng isang manggagawa upang umakyat sa tuktok ng memory cupboard. Sa opisina, nahuli si Sadness ni Embarrassment, ngunit tinulungan ni Embarrassment si Sadness na magtago. Pumasok sina Joy at ang iba pa sa Imagination Land na medyo nagbago na ngayon at may chismis na gusto ni Riley. Pumasok sila sa Imaginary Pillow habang natutulog si Riley, isang lugar na kontrolado ni Anxiety, na lumikha ng maraming masasamang posibilidad upang hindi makatulog si Riley. Lumikha sila ng isang imahinasyon na nagpapakalma kay Riley at napagtanto ni Anxiety na iyon ay gawa ni Joy. Sinabi ni Joy sa lahat ng mga manggagawa na nagkamali si Anxiety dahil sa paglikha ng mga masasamang posibilidad. Sa halip na pakalmahin si Riley, ay nagawa nitong hindi siya makatulog. Sa wakas, salamat kay Joy. Lahat ng mga manggagawa ay lumikha ng positibong mga imahinasyon para kay Riley at sa wakas ay nakatulog si Riley. Matapos kumalma ang sitwasyon, hinabol si Joy ng mga security guard na ipinadala ni Anxiety. Tumakas sila sa pamamagitan ng pagsakay sa isang future career balloon. Nainis si Anxiety kay Joy at nagtantrum muli sa pamamagitan ng paggising kay Riley na nagdulot ng pag-aalala sa mga tala ng coach at hinihikayat si Riley na sumilip sa mga tala. Hiniling ni Joy kay Sadness na itigil ito at ginamit ni Sadness ang isang cellphone upang malungkot si Riley. Nang bubuksan na ni Riley ang notebook, napansin nila ang presensya ni Sadness. Natagpuan ni Anxiety si Sadness sa kanyang silid. Kinuha ang cellphone at nang tingnan ni Riley ang libro,
nakasulat doon na hindi pa handa si Riley na sumali sa koponan. Lalong nagpanik si Anxiety at nais baguhin ang isip ng coach gamit ang mga bagong ideya. Ang ideya ay nagmula sa kalangitan na nagdala kina Joy at kanyang mga kaibigan sa isang bagyo ng mga ideya. Kinakailangan ni Anxiety ang napakalaking mga ideya. Sa kabilang banda, sinubukan ni na Joy at ng iba pa na umakyat sa malaking ideya upang makabalik sa opisina, ngunit nabigo silang makapasok at nahulog. Sa kabutihang palad, si Fear ay may parachute. Naging anxious tungkol sa paggamit ng ideya, sinimulan ni Riley na isakatuparan ang kanyang ideya sa pamamagitan ng pagtitina ng kanyang buhok, tulad ng isang miyembro ng hockey team, at muli niyang binaliwala ang kanyang kaibigan. Sinabi ni Anxiety na kailangang makagol si Riley ng 3 beses upang makapasok sa koponan. Dumating sina Joy at ang iba pa sa isang lugar kung saan ang mga alaala na itinapon ni Joy dahil sa itinuturing ni Riley na hindi kinakailangan ay ngayon ay nakapila na ng mataas. Idinagdag ni Anxiety ang isa pang memorya sa ibaba na nagpaganda sa bagong puno. Ngunit ang tiwala ni Riley sa sarili ay nagsabi ng, "Hindi ako sapat," na naging dahilan upang magpanik si Anxiety. Si Sadness ay hiniling na dalhin si Joy at ang iba pa pabalik sa opisina sa tulong ni Embarrassment. Sinubukan nilang dalhin si Joy pauwi, ngunit sinira ni Anxiety ang kanilang paraan ng transportasyon. Nang walang mga kasangkapang ito, hindi sila makakabalik sa opisina, na nag-iwan kay Joy ng kawalan ng pag-asa, isang bihirang sandali kung saan nakita nating nawalan ng pag-asa si Joy. Tinitingnan ni Joy ang mga alaala na itinapon at nakakaramdam ng kalituhan, kalungkutan, at pagkabalisa dahil pakiramdam niya ay nawalan siya ng isang mahalagang bagay. Gayunpaman, kailangan pa rin nilang bumalik sa opisina. Sa isang laro ng hockey, kumilos si Riley ng makasarili sa pagtatangkang makapuntos ng goal dahil sa impluwensya ni Anxiety. Nakuha ni Anger ang ideya na tawagin si POI at lumitaw si POI na may dinamita sa loob. Lalo pang naging makasarili si Riley at kinuha ang bola mula sa kanyang mga kasama sa koponan na naiimpluwensyahan ni Anxiety. Binalak nilang pasabugin ang bangin gamit ang dinamita at gamitin ang tambak ng mga masamang alaala upang makabalik sa opisina. Sila ay nadala kasama ang mga masamang alaala na bumabagsak sa bangin. Sa kabilang banda, si Riley na naglaro ng magaspang ay nakatanggap ng parusa pagkatapos matamaan si Grace. Pumasok sina Joy at ang iba pa sa isang lugar ng mga alaala na bumubuo ng mga paniniwala ni Riley. At ang mga masamang alaala ay naging bahagi ng mga paniniwala ni Riley. Naging panic si Anxiety at lalo pang pinapalala ang anxiety ni Riley. Ang bagong dating na si Joy ay walang magawa dahil hindi nila matanggal ang puno ng pananampalataya. Sinubukan ni Joy na ipaalam kay Anxiety na hindi nila kayang kontrolin si Riley. At sa wakas ay nagawang ilabas si Anxiety at palitan ng puno ng isang positibong puno. Napagtanto ni Anxiety na hindi nila kayang tukuyin kung sino talaga si Riley. At napagtanto din ni Joy na hindi nila dapat kalimutan ang mga masamang alaala. Ang mga alaalang ito ay bumubuo ng isang bagong puno ng alaala na sumasalamin sa kabuuan ni Riley, na may mabuti, masama, takot, at iba pang halo-halong damdamin. Yumakap silang lahat sa puno at naging isa na nagbigay kay Riley ng kapayapaan. Nang maglaon, naging tapat si Riley sa kanyang mga kaibigan tungkol sa kanyang pagkabahala sa paghihiwalay nang magsimula siya sa mataas na paaralan at humingi ng tawad sa kanyang masamang pag-uugali. Pagkatapos nito, nais ni Riley na muling maramdaman ang kaligayahan at sa wakas ay nakaramdam siya ng kasiyahan at kapayapaan. Patuloy na naglalaro si Riley ng hockey ng masaya at kaswal. Naglalaro kasama ang kanyang mga kaibigan sa hapon. Naghihintay sina Riley at Valentina sa desisyon ng coach at nakakaramdam si Anxiety ng kaba. Gayunpaman, nagawang pakalmahin ni Joy si Anxiety sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanya na umupo sa massage bed. Nandoon din si POI at nagawa nilang pakalmahin si Riley. Si Riley ay isang masayahing teenager na nasa proseso ng paghahanap sa kanyang sarili. At sa wakas ay tinanggap na siyang maglaro ng hockey sa mataas na paaralan. Nang maglaon, tinanong ng mga magulang ni Riley ang tungkol sa hockey camp at sinabi ni Riley na tinanggap siya sa kampo. Sa ibang dako, binisita ni Joy ang madilim na lihim ni Riley na may balak na ilantad ito. Ngunit natakot ang madilim na lihim at bumalik sa pagtatago. At ito na ang wakas ng kwento.